Okay, game. So, start tayo guys. So, una natin guys, siyempre buksan natin yung Civil 3D. Tsaka buksan din natin guys yung file na Excel. Nandun yung survey data kasi na kailangan natin, which is yung mga points. So, dito muna tayo sa Excel file guys. So, itong Excel file na to, hindi talaga ganito yung itsura nito sa umpisa. So, umpisa na ito medyo gulo-gulo pa based dun sa parang table nung survey, so raw data. So need natin muna siya i-arrange ng ganito guys. So ito yung una, first column should be yung point number, so P. Etong next is yung E, which is isting. Next is N, which is northing. Next is say, which is elevation or orthometric height. Then lastly is D, which is description ng points kung ano man yun. Tapos guys, dito kasi hindi lahat ng points dito kailangan natin minsan. Minsan kasi yung nabibigay na data dito is may puno, ganun, and buildings or other obstructions. So, hindi natin kailangan yan kasi itong points na to yung gagamitin natin sa pag-generate ng surface mamaya. So, dapat ito yung parang natural ground. Okay? So, ayan, pagka-arrange natin ng ganito, P, E, N, C, D, pwede na natin siya i-delete kasi hindi siya babasahin ng Civil 3D kapag may ganyan. Kailangan data lang talaga lahat. So, yan, delete nyo lang. Tapos nyan, pag okay na, na-arrange na, pwede nyo na sa i-save as CSV file. Okay. Ayan, save as. Ayan, CSV comma delimited. Ganyan lang guys, save nyo. Tapos, close nyo kasi kailangan na-close siya pag bubuksan nyo sa Civil 3D. Ayan, so dito na tayo sa Civil 3D. Actually, nalagay ko na yung points, pero tuturo ko kung paano yan. Sa una, bago tayo mag-import ng points, need muna natin baguhin yung coordinate system. So, dito yon, punta tayo sa settings, dito sa may tool space, settings. Tapos, right-click nyo lang to. Tapos, edit drawing settings. Baguhin nyo tong sa zone yung categories, gawin yung UTMWGS84. Tapos, dito sa coordinate system, yung zone 51 north. Pero yung zone 51 na to, nagbabari yan guys. Depende kung saan located yung airport nyo or yung ginagawa nyong project. Pwedeng zone 50 sa may bandang Palawan or left side. Zone 51 yung gitna. Zone 52 yung medyo right side. So, pero pinakagamit dyan guys, zone 51 kasi yun yung parang pinakasakop ng Pilipinas. Tas north kasi nasa taas tayo ng equator. So, yan. Select nyo lang yung appropriate na coordinate system nyo. Then, okay nyo lang apply. Tapos, next natin dyan guys, is pwede na tayo mag-import ng points. So, paano yun? Dito lang, sa may menu bar, may points. Click nyo yan, import, export points. Tapos, click nyo yung import points. Yan. Itong cross na to, pindutin nyo yan. Tapos, click nyo lang yung Excel file nyo, yung CSV. Yan. Tapos, ito guys, yung format na in-arrange nyo dun. Kung makikita nyo, nandyan yung PENCD. Ayan. Careful guys kasi minsan yung iba nasiselect to. So magbabaligtad yung isting northing nyo. Kung gusto nyo to i-select guys, yung PENECD, pwede nyo arrange sa CSV file nyo yung northings yung mauna. Pero dito yung PENCD muna tayo. Click nyo lang. Tapos add points to point group. Tapos a-add kayo dyan kasi wala pa kayong point group sa umpisa. Ako kasi nakagawa na so meron na dyan. Pero pag mag-a-add kayo bago, ito lang. Tapos type nyo lang yung pangalan ng point group na gagawin nyo. Kaya point group guys, pinagsasama nyo lang lahat ng points sa isang group. So yun, topo points yung kadalasan pinapangal dyan. Okay nyo lang. Tapos, makiklik nyo na dito yan. Okay? Then okay nyo lang. Tapos, pagka okay nyo dyan guys, ayan, makikita nyo na yung points. Pero sa umpisa guys, yung points na yun, malala yan, tapos magulo tignan. So, para baguhin yun, need nyo lang i-change yung properties nya syempre. So, ang tekniko guys, pag gusto ko baguhin yung itsura nung kahit ano man dito sa Civil 3D, kiniklik ko lang yung gusto ko baguhin. Kunyari, ayan, mag-highlight yan. Tapos, right-click. Tapos, makikita nyo dyan, point group properties. Kung ano yung clinic nyo kanina, yung properties na nyo, i-click nyo dito. So, yan, point group. Yan. Tapos, pwede nyo na baguhin guys yung mga gusto nyo baguhin. So, ito, yung style. Yan yung babaguhin nyo. Ayan, click nyo lang lagi yung paintbrush guys. Ito yung size niya oh. Kasi kung malaki siya, pwede nyo baguhin dito.
Tas laging absolute units tayo guys. Ayan, 0.1 yung gamit ko. Okay. Tas sa display naman guys, nandiyan yung kulay kung gusto nyo ibahin. Ayan. So, ayan lang guys. Okay nyo lang pag tapos na kayo pumili ng gusto nyo size. Okay. Tas dito naman guys, yung point elevation description. Ayun, point label style. So, ibig sabihin yung label naman yung babaguhin yung itsura. So, click nyo lang ulit yung paintbrush. Ayan, pwede nyo baguhin ulit yung size, text height. Sa kada isa, description, number, and point eleb. Ayan, baguhin nyo lang dyan. Yung description, ito yan, yung SJ top, ganun. Yung number, syempre ito, point number. Then eleb, yung elevation nya. So, yun, okay nyo lang ulit pag tapos nyo na baguhin yan, guys. Tapos, pwede kayo, gusto nyo makita lang description, eleb, yan, pili lang kayo dyan, tapos baguhin nyo na lang ulit. Okay. Ayan, pag kunyari, okay na kayo sa itsura ng points nyo, next nyo na gagawin, guys, is ilalagay nyo to, yung layout ng airport. Or yung, kumbaga, yung parang outline nya, yung taxiways, yung turnaround pad, yung mismong runway. Ayan. Nakukuha to guys kadalasan sa survey DWG file. So para ilipat nyo dito kasi points lang to sa una. Need nyo gawin is syempre i-click nyo yan. Tapos i-copy nyo ay clipboard, then copy with base point. Tapos click lang kayo kahit saan. Ito inuutos nyo. Specify daw yung base point. So kahit saan lang. Yan. Pagka-click nyo, escape nyo na. Tapos punta kayo ngayon doon sa file nyo na puro points lang. Right click nyo ulit, clipboard. Tapos ito, pwede nyo na ngayon i-paste yan to original coordinates. Pag click nyo yan, ayan, mapipaste na kusa yung outline ng runway or yung airport. So yan, meron na tayong outline, meron na tayong points. Next natin yan guys is center line. Pero ang ginagawa ko, bago ako gumawa ng center line, gumagawa na agad ako ng site. So, punta kayo dito sa prospector. Kasi, ang kada runway center line na gagawin natin, or kada design, kailangan mas maganda, iba-iba rin yung site, para hindi tayo malito mamaya pag may gusto tayo baguhin, guys. Okay. So, punta tayo ngayon dito sa site. Yan. Kita nyo, new. Lagay nyo lang yung pangalan nung project nyo. Kunyari, HMA, hot mix asphalt, or strip grade correction. Pwede nyo ilagay dyan. Pero ako, 1 muna. Yan, 1 lang. Para alam ko yung numbers, kung ano yung una kong ginagawa. Pero pwede nyo na pangalanan agad yan, guys. So, yun, meron na tayo site. Pwede na tayo gumawa ng center line. So, paano yun, guys? Yung seselect natin, yung dulo to dulo nung runway, okay. So, minsan, kadalasan, yung dulo niya is yung threshold. Pero kasi may mga displaced threshold, so, minsan hindi threshold yung point na nakapangalan sa description. So hanapin talaga natin yung point ng pinakadulo ng runway. Pero dito sa case na to, yung pinakadulo niya is yung threshold. So para madali kaysa yung hahanapin nyo yan, kasi patong-patong yan, mahirap hanapin guys. So punta lang kayo dito sa points, list points. Dito sa list points, kita lahat dyan, lahat ng data or lahat ng points. Hanapin nyo lang yung threshold dun sa description. Ayan. Tapos right click nyo. Makikita nyo dyan may select tas may zoom to. So select nyo muna guys. Mag-highlight yan. Ayan. Tapos zoom to nyo. Ayan. Tapos next nyo nyan guys. Lagyan nyo ng palatandaan. Ako gumawa na ako ng ganito. Green up ko na. Pero pwede naman linya lang or bilog. Depende sa inyo. Basta hindi kayo malilito mamaya kasi kailangan natin to. So ito, gawa na lang kayo ganito guys. Tapos ilagay nyo dun sa node. Yan. Next, ganun din sa threshold 28 yung sa kabila. Pwede nyo i-zoom to yan. Yan, nandun na tayo agad, diba? Tapos select nyo para mag-highlight. Yan, tapos lagyan nyo ulit ng mark. So kita nyo guys, dalawa yung threshold natin dyan. Magkatabi yan eh. Pag sinelect natin to. Yan. So tatanong natin guys sa survey kung ano yung gagamitin natin dyan. Hindi tayo pwede mag-decide lang basta-basta. So, need natin yan i-consult guys. So, ayun. Ang pagka-consult dito, yung ginamit namin is yung threshold 28A. So, yan. Naka-mark na yung dalawang dulo to dulo ng runway. So, pwede na natin lagyan ng center line. So, PL lang guys. Polyline. Huwag kayo magla-line guys. Kasi kailangan naka-polyline siya. Paggagawa ng center line.
Pag-abutin nyo lang guys yung dalawang dulo. Ayan. Okay na. Ayan, meron na tayo guys. Kaso, kung makikita nyo, may mga points pa dito, survey points, diba? Tsaka dito. Eh, hindi nasakop na center line natin yan. So, need natin yan, lagyan, or i-extend to, para masakop yung mga points na yan. Kasi, hindi magge-generate dyan mamaya kapag walang center line. So, need natin siya i-extend sa labas ng points. So, lagi yun guys. So, may dalawang ways yan. Pwedeng lengthen command or yung extend command. So, kadalasan, yung ano na lang, ginagamit is yung extend command. So, lagay lang kayo linya. Yan yung boundary kung saan mag-e-extend yung linya. Yan. Dalawang dulo, lagay kayo polyline. Natin to masyado malapit. Para safe lang. Yan. Tapos, extend command. Click nyo yung boundary, tapos extend command. Click nyo to. Yan. Meron na. Kaya lang guys, nag-load. Yan. So, kabila rin ganun. Click nyo yan, extend. Click nyo to. Yan. Tapos, pwede nyo na i-delete to guys. Yan, na-extend na natin yung linya, yung polyline. Pwede rin lengthen para di na kayo gumawa ng boundary. Pero ayan. Next natin is alignment. So, paano yun? Punta kayo dito sa alignments. Create alignment from polyline. Kaya tayo polyline ginamit natin kasi ito. So, click nyo yan. Click nyo yung polyline natin. Sabi, select lines or arcs. So, enter nyo. Next, press enter to accept alignment direction daw. So, yung direction kasi natin guys, kailangan laging left to right kasi ganun din yung pag-survey daw ng survey division ng data. So, yun na yung nakasanayan natin guys, left to right. So, enter nyo lang muna to guys, mamaya na natin ko-correct yan kung kailangan. So, enter. Ayan, lalabas yan. So, name, runway center line, tama lang yan. Center line. Site, ito yung ginawa ko kanina. So, dyan natin lalagay yung center line. Yun yung sinasabi ko guys. Kasi mamaya marami tayong klase ng center line kapag marami na yung design. So, marami rin tayong site na pipiliin. So, huwag kayo magkakamali ng pili ng site guys. So, 1. Next natin, propose lang yan. Major, minor only. Tapos ito, uncheck nyo guys. And okay na to. Okay nyo lang. Yun. Na, may alignment na tayo guys. Kung makikita nyo, yung 0, 0 natin nasa kanan, tas pakaliwa siya, no? Ayan, paakyat sa pakaliwa. So, hindi dapat ganyan, kasi right to left yan. So, need natin siya i-reverse. Paano yan? Click nyo lang to guys, yung alignment. Tapos punta kayo dito sa menu bar ulit, alignment. Reverse alignment direction. Okay. Yan, nag-reverse. Next natin, need natin ilagay yung 0, 0 guys, ito. Doon sa pinakaunang dulo ng runway natin. Okay. So, paano yun guys? So, click nyo ulit yung alignment. Right click, then alignment properties. Ito makikita nyo dito, ito. Sa may station control na yan. Click nyo lang to guys. Pick reference point. Ayan, may lalabas na pula. Tapos, i-click nyo yung threshold. Kaya ako pinamarkahan din yan guys. Kasi marami tayong gagawin ganyan mamaya. Click, click, click. Ayan, click nyo to. Ayan, tas okay nyo. Ayan, nandyan na yung 0, 0. Diba? So, yan, okay na guys. May alignment na tayo. Ano yung next natin guys? Pag katapos ng alignment. May points na tayo, may alignment na tayo. So, pwede na tayo gumawa guys ng surface. So, paano gumawa ng surface guys? So, ganito lang yan. Punta kayo dito sa surfaces. Sa may point groups. Ayan. Kita nyo yan, surfaces. Create surface lang guys. Tapos ito, kita nyo to yung name, palitan nyo to guys. Click nyo to, may lalabas na ganyan 3 dots kebab icon. Click nyo lang. Yan, name. Lagay nyo, NG, which is natural ground. Okay nyo lang. Yan, mamaya na tong style guys. Okay. Yan, meron na tayong NG. Check nyo yung surface properties. Yan. Ito kasi, 2 meters and 10 meters. Pag ito yung ginamit natin guys, masyadong malaki yung interval ng contour natin. So, gumawa tayo ng panibago which is 0.1 and 0.5 para mas madali natin ma-distinguish yung contour.
So, paano gumawa ng mga bago guys? So, ganito lang yan. Copy current selection nyo lang, tapos lalabas to. Pagka copy current selection nyo guys, ganito yung lalabas yan. Ayan. Tapos, ang babaguhin nyo dito guys, syempre yung pangalan and description. Pwede nyo gawin 0.1, 0.5. Ayan. Sa contours, yan yung babaguhin natin. Contour intervals. Ayan. Pwede nyo baguhin dyan yung liit at laki. Ayan, major and minor. Di ba masyado malaki, 10 and 2. Pwede nyo gawing minor 0.1, tapos major 0.5. Tapos itong contour depression, ano nyo lang, true. Tapos itong contour smoothing, true nyo. Tapos pwede nyo na baguhin to. Ayan, o. Ilagay nyo sa pinakadulo. Okay. Ayan. Ganun lang guys. I-true nyo to. Tapos lagay nyo dun. Okay. Pero hindi ko nagagawin yan guys kasi nagawa ko na dun sa una. Wait lang check ko lang kung tama yung properties. Tama lang pala guys. Naka-true yan. Tapos ito, wag nyo na pala baguhin yung depression. Okay. Tapos kung gusto nyo baguhin yung kulay, ayan dito. Naka-on, ayan, border major minor. Pwede nyo na off tong border. So yung major minor na lang yung i-on nyo. So, papakita ko itsura niyan kapag major minor lang yung naka-on. So, cancel na lang natin to. Ito. Okay natin yan. Ayan, walang nag-generate guys kasi hindi pa natin na-add yung point group dun sa surface, which is yung kailangan para magkaroon ng surface. So, ito, need muna natin ilagay yung point groups dun sa loob ng natin, surfaces. So, punta kay surface sa may NG, yung ginawa natin. Definition niya. Tapos makikita nyo yung point groups. Right click, then add. Click nyo lang to, top of points. Okay. Ayan. Kita nyo guys, may na-generate. Kaso nga, sabi ko kanina, di ba malaki masyado. So, sabi ko rin kanina, click nyo lang yung gusto nyo baguhin. Right click, tas yung properties niya. So, yan yung mga ginawa natin na sinabi ko kung paano. Ito, click nyo lang paintbrush. Tapos ito, magagawa na natin itong mga to. So, yan. O, diba guys, mas maliit na yung interval. Hindi ko pala naturo guys yung sa ibang surface, no? So, turo natin kung paano yun. So, dito, surface properties tayo. Kita nyo guys, may triangles only tsaka triangles only na may triangles na may contour. So, paano yun? Ganun lang ulit. Copy current. Tapos, lalabas yung ganito. Ayan. Tapos, dun sa display, guys, kung makikita nyo, ano nyo lang, on, kapag gusto nyo sa triangles only, so, on nyo to. Baguhin nyo lang kulay, tapos off nyo yung lahat para triangles lang yung lalabas. Kapag gusto nyo naman triangles sa may contour, so, on nyo yung triangles, tapos itong dalawang contour, tapos off nyo na lahat. Tapos, baguhin nyo yung kulay. Tapos baguhin nyo rin syempre yung pangalan para hindi nakakalito. Tapos okay nyo lang guys. Tapos pwede nyo na siya ipiliin dun ngayon sa surfaces. Okay. Ayan dito. Lalabas na siya. So ito lang muna yung pakita natin. Ayan. Next natin yan guys. Check natin yung triangle. Ay. Ayan. Yun. Itong triangle guys, explain natin. Kasi mamaya need natin i-trim to. Yung mga triangles dito sa kawalan. So, bakit guys? Kung makikita nyo kasi guys, itong mga points, yan yung nagge-generate ng surface. Kunyari may point tayo dito, yung reference point. May mga nakakonect na triangles dyan. Ang mangyayari dyan guys, i-interpolate niya ngayon yung elevation nito, tsaka nung nakakonect sa kanya na point. Kunyari ito, 4.89. Ito, di ba, 4.53. So, ang mangyayari dito, guys, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ayan, hanggang maging 4.89. So, ganun siya, guys, ine-interpolate niya. So, kaya natin i-delete to mga linyang to, guys. So, paano mag-delete ng linya? Edit surface, delete line. Ito, surfaces, edit, delete line. Ayan, o, pak! Ganyan nyo lang, guys. Pwede nyo delete din to, ito, ayan. Magti-trim lang guys, yun yung suklay na sinasabi. Tapos meron pa isang klase ng suklay guys, yung mga edges naman. So dun ulit, surfaces, edit surface. Ayan, swap edge. Ito mga triangle na to guys, pwede nyo i-swap-swap yan. Ganito yan.
Punta tayo sa, yung nakikita rin yung contour para mas ma-appreciate natin. Yun. So guys, pag ito, swap nyo, surfaces, swap edge. Ayan o, nagbabago unti yan yung contour. Ayan o. So, ina-adjust natin yan guys. So, yung contour guys, yung bawat ano na yan, kulay na yan. Ibig sabihin yan, yan yung iisa lang yung elevation. Yung triangle naman, pinagko-connect niya lang yung mga elevation. So, yun guys. Tas bahala na tayo sa discernment natin kung paano natin isa-swap edge kapag may gusto tayong ayusin mamaya. Okay, so yan, kompleto na tayo. May surfaces na rin tayo. Ang next natin guys is profile. So, paano yun? Tsaka bakit profile yun next? Ito yung palatandaan ko guys. Punta tayo sa site. Kita nyo guys, alignment, yun yung una nating ginawa. Yan. Yun yung runway center line. Tapos syempre, may karugtong yan na surfaces tsaka point groups, which is nalagay na natin kanina. Ang next nyan ngayon ng alignment is profile. So, next ng profile guys, profile view. Next ng profile view is sample lines. Then next ng sample lines mamaya makikita nyo may section views. So, ito lang yung palatandaan ko guys, yung pagkasunod-sunod nung gagawin natin. So, profile na tayo. So, paano yun? Click nyo to, profile. Then, create profile from surface. Yan. Ito, click nyo yung alignment na ginawa natin sa site 1. Tapos, syempre yung surface nyan, NG. Add nyo lang. Isa pa lang naman eh. Pero mamaya kasi marami na to guys. Kaya marami rin tayong site at runway center line. So, careful lang tayo dun. Eh, may na-add na tayo dito. Kunyari na doble add natin guys. Pwede nyo namang i-delete yan. Ayan, remove. Okay. Okay nyo lang guys, draw in profile view. Ayan. Ito, runway center line. Okay na yan. Next. Ayan yan, EGFG. Okay yan. Next nyo lang, draw, create profile view. Tapos click nyo lang kahit saan guys. Yun, kita na natin guys yung gitna. Yan yun. Yan yung profile or yung gitna ng runway natin. Longitudinal section, kumbaga. Ito, kung makikita nyo guys, kailangan kasi smooth to, yung profile natin. So, need natin siya smooth. Smoothen. So, ayan, makikita nyo may bao-bao dyan. Ayan, kaya sa 870 na. Around 870. So, check natin kung ba't ganyan. Punta tayo 870. Ayan, dito daw. Kung makikita nyo guys, ayan, patong-patong kasi yung ano natin. Yung points. Tas iba-iba sila ng elevation. So, itatanong natin ngayon yan sa survey kung ano yung need natin exclude para maging smooth yung surface. Eh, no? Patong-patong. Lalo na to, lain ng discrepancy, guys. So, need natin exclude yan, guys, para mag-smoothen yung profile. So, paano mag-exclude ng points? So, punta tayo point groups. Properties nan. And, include at exclude. Yung include, kunyari mag-a-add tayo ng points. Kasi meron kasi minsan, may mga baha or sobrang lalim nung tawag yung tubig or hukay, so mahirap i-survey. So gagawin natin dun, pwede tayo mag-add points. Tas ilalagay natin ngayon dito yung mga point groups na ginawa natin or in-add natin sa Civil 3D. Tas ito yung isa, yung exclude na sinasabi ko. So click nyo lang to, tas selection set in drawing, click nyo lahat nung i-exclude. Okay. Tas eto, pwede rin naman to, i-type nyo yung point number. So, ayan. Yung nasa taas. So, yun. 2 ways para mag-exclude. Tas okay nyo lang. Pag na-exclude na natin yan, guys, ganito magiging itsura nyan. Ayan. Makikita nyo, guys, wala nang bao-bao. Ayan. Diba? Smooth. Okay. So, ganun lang siya, guys. Ganon din dito. Kita nyo smooth to guys, diba? Pero pagdating dito, lag. Ayan o, may spike. So, ito yung threshold 10 natin, diba? Tapos, ito bumaba bigla. So, hindi pwede yun guys. So, check natin ngayon dito kung ba't nangyari yun. Ayan, diba? Ang daming points guys. Tapos, ito yung threshold 10 natin. So, ano yung sumunod sa kanya? Sa anan bumaba, diba? So, ito yun.
Kung makikita, ay no, 4.74. Yung isa 4.75. So, need natin i-exclude yung isa dyan, guys. Para maayos natin yung profile. So, ganun lang yun. Off muna natin to kasi naglalag eh. No display. Yan. So, doon na tayo guys. Lipat lang ako. Yan. Para mabilis. So, yan. Kapag na-smoothen na natin yung profile, need na natin next is i-mark yung dulo to dulo dito sa profile. Parang yung ginawa natin dun sa mismong plan. So, paano yun guys? Dito kasi, nung gumawa tayo ng profile, kung makikita nyo, may increment lang yan na 20-20. Eh, ito kasing dulo natin, hindi naman 20 yan, parang around, ano yan, 8. Check natin dito. Ayan, nasa around 820 to 840, 830 plus. Kung makikita nyo, diba? So, hindi siya divisible by 20. So, paano ko nalagyan ng grid yan? So, ganito lang yan, guys. Click nyo yung alignment properties. Ito, click nyo to. Sa may station control, tas ito, yung plus. Okay nyo lang. Tapos click nyo ngayon to. Yung gusto nyo i-add dun sa grid. Okay. Hindi ko na-click guys kasi na-click ko na siya. Tapos lalabas na yan ngayon, yung gray na yan. Tapos pwede nyo na markahan. Okay, polyline lang yung pang marka ko guys. After nun guys, may profile na tayo, diba? May ako na ituro yung design. Ito kasi hahatiin natin yan mamaya. Dito muna tayo ngayon sa section. So, punta tayo. Dun muna tayo sa tutorial. Yan muna natin na bau-bau yan. So, next natin ang profile, makikita nyo dito. Sample lines daw, di ba? Kasi meron na tayong profile, ito yan. Meron na tayong profile views, ito yan. Pinakita nyo yung profile. Paano pala mag-edit nyan, guys? So, sabi ko nga, click nyo yung gusto nyo edit. Right click, then yung properties nya. Ayan. Makikita nyo, nandyan yung information, yung pangalan. Click nyo lang lagi yung paintbrush. Tapos dun nyo makikita yung mga pwede baguhin. So, binago ko lang dito, guys, yung kulay. Pwede nyo baguhin yung pwede nyo gawing green. Ayan. O, diba? Green. Tapos ito naman yung profile view. Pwede nyo rin baguhin yan. Properties. Ayun. Next natin guys, meron na tayo nito. Pwede na tayo sa section. Pero bago pala yun guys, di ba may one na ako site na ginawa? Pwede nyo baguhin yung profile kasi dadami rin yung ganyan natin mamaya. I mean yung pangalan niya. So properties lang ulit. Rename nyo dito sa info. Okay. So sections tayo. Sample lines. Sabi, select alignment or press enter. And enter na lang. Tapos click natin yung center line na gagamitin natin. Ano ba yung nakalagay sa 1 natin? Site 1. Ito, runway center line. So, click nyo yan. Next, ito. Ito, wag nyo na palitan yung pangalan, guys. Ito yung need natin, yung dito. Select data sources to sample. Dadami kasi yan mamaya. So, need natin i-check yung mga kasama lang. So, ito, yung ginawa natin na profile, kung makikita nyo. NG yan eh, yung green na yan. So, need lang natin dito i-click or i-check is yung existing ground. Kasi mamaya magkakaroon yun ng top, ng bottom, ganun. So, iba-iba. So, need tandaan lagi guys, pag gagawa sample lines, need natin i-check at uncheck yung mga kailangan dito. So, okay. Next, ito. By range of stations. Click nyo lang to guys, by range of stations. Ang ginagawa dito guys, sineselect natin yung mga lalagyan natin ng section views. So, yun yung sample lines. So, dito tayo sa range. So, false yan, naka-pulse parehas. Click nyo lang to. Siselect natin yung umpisa ng asphalto. So, paano yun guys? Saan ba tayo magsisimula pala ng asphalto? Dun ba sa dulo to dulo? Hindi guys. So, dapat mag-offset tayo ng 100 base yun sa libro. Teka lang guys, naglag ah. Yun, unlag. So, X nyo muna to guys. Escape. Ayan. So, need muna natin ng 100. So, gawin natin dyan guys. Pwede kayo mag-ano dito. Polyline. And guys, magic, na-offset na natin ng 100. So,
pwede na tayo guys mag sample lines. Sections to sample lines. Enter. Select natin yung center line. Tapos ito. By range of station. Ay, ano muna natin pala para ulit sa umpisa. Delete ko muna to. Yan, para wala tayong... Yan, create sample lines. Enter. Select center line. Yan, lalabas to. Tapos sabi ko nga, check, uncheck lang natin to guys. Yung mga kailangan na data source. Kasi mamaya marami na yan. So, need natin i-select yung mga importante. Or yung need lang natin makita. So, dito, profile pa lang naman tayo ng natural ground. So, ito. Check natin yung existing ground. Okay. So, ito, by range of stations. Dito kasi guys, sineselect natin yung mga makikita sa section views. So, unang-una yung standard, increment of 20. Simula dun sa umpisa ng aspalto natin hanggang dun sa dulo. So, ito. Click nyo lang yun, yung green. Tapos select nyo yung 100. Kasi guys, sabi, dyan, mag-uumpisa lagi yung aspalto. Offset ng 100 simula dun sa dulo natin na sinet. On both sides. So, yan. Select nyo yan as una. Then, yung N is yung kabilang 100. Ayan. Yun. Okay na yan guys. Okay. And kung makikita nyo guys, merong mga blue. Ibig sabihin yan yung lalagyan natin na sections. So yan, enter nyo lang. Okay na. Lumabas na yung sample lines. Yan yun guys. Pwede na tayo gumawa ng multiple section views. And select lang ulit yung alignment. And kusa na to guys, based sa alignment na isa-select natin. Next. Draft, next, automatic, matic, ito NG. Yan, NG. Yan, major stations, offset and elevations. NG, okay. Create section views. Ayun, kita na natin guys, di ba? Ayan. Lahat ng clinic natin kanina nasama dyan. Okay. So, ano guys, ano pa yung kulang natin? So, check natin dito para mas madali. Ito yung 100 guys. Gagawin nyo rin dito sa profile para kung ano yung ginawa nyo dito sa plan. So, ito 100. Ito 15 guys. So, ba't naging 15 yan? So, ano yan guys, yung transition ng asphalt. Di ba magsisimula tayo sa 100 offset? Ito yan. Need natin iangat yan ngayon guys. Yung thickness kasi ng asphalt natin is around 75 mm yung mine-maintain natin. Sige. Ano tayo dito? Drawing. Yan. Kunyari ito yung asphalto natin. Pero kung iisipin nyo guys, kunyari 75 mm yan. Tapos ito yung natural ground line natin. E di pag naglanding yung aeroplano dyan guys, sad-sad or sobrang bako-bako. So bawal yan guys. Need natin ng transition. So, paano yung sa transition? Sabi doon, every 25 mm daw, nung kapal nung aspalto, dapat may 4.5 mm tayo na length dito ng transition. Pero kasi mahirap implement guys yung 4.5. So, ginagawa nating 5 na lang. Round up. So, ito, dahil 75 to, tas 5 mm kada 25, so magiging 15 to. So, kaya mag-offset ulit tayo dito para maging 15. Alam guys, nag-lag na naman. Oh no. DLI tayo. Ano, 15. So yan, kaya tayo mag-offset ng 15 guys. Kumbaga tataas dyan yung yan. Ito yung asphalto natin, may transition. Tapos, yung gitna natin, ganito. Yan, tapos bababa ulit dito. Yan, gaganyan ulit. Yan, ganyan magiging itsura niyan guys, naka-blow up lang. So, paano natin gagawin yan guys? Diba, meron na tayong section, meron na tayong profile. Magsisimula na tayo sa design. So, fun na yun guys. So, ganito lang yan. Una natin gagawin guys, diba, that smooth na yung profile. Next natin yan, i-trace natin ngayon yung profile na yan.
Tapos, i-offset natin na 75 mm. Ayan, maging ganito itsura niyan. Okay. DLI natin to. Ayan, 0.75. So, bakit 0.75 yun nangyari, hindi 75? Kasi guys, pag check nyo yung profile view properties natin. Ay, wag dyan, sa profile view style pala. Ayan, dito sa graph. Ayan, naka 1:100 tayo. So, ang nangyayari dyan guys, yung 75 nagiging 0.75 dito. Ayan, no, kasi vertical scale. Tapos dito, yung grid, yan guys yung mga, eto, yung mga gray. So, yan, dun yung babaguhin yan guys. Sa profile view style. Ito, wala na yan, di na binabago. Itong horizontal, vertical, binabago rin to guys. And kita nyo sa horizontal, 20 yung interval. Sa vertical, 2. So, kaya nangyari dyan guys, pag check nyo dito, ayan 2, 2, 4, 6, 8, tas dito, 20, 40, 60, 80. Yan. Diba alam na natin guys, saan mag-start yung asphalt, saan din yung transition, 15. Need din natin guys yung quarter ng buong runway. Buong runway guys. So, paano yun? Pwede natin guys, i-DLI yan, yung dalawang dulo. Tapos, divide lang natin to ng quarter. Tapos offset natin yun. Pwede yun guys, manually yun. Pero mas madali guys, divide command. So kunyari maglalagay tayo ng linya, ayan yung ganito. Sample natin dito. Ayan. Tapos, click nyo yan, divide command. Select object to divide yan. Enter number of segments daw. So, 4, quarter. Ayan. So, pag highlight nyo to guys, ayan, kita nyo na yung quarter. So, pwede nyo nalagyan ng linya. Di ba mas madali? Ayan. So, ganito maging itsura nyan guys. May mga pula na kayo. Or kahit anong kulay yan. Yan yung quarter. May profile na tayo. Tapos meron tayong offset na 75. Which is 0.75 dahil sa scale. Okay. Next natin guys. Ito yung blue. Lalagyan na natin ng design. Yun yung sinasabi ko kanina. Yung tataas. Tapos may straight na latag. Tapos bababa ulit. Para sa transition. So, ito, paano nilalagay ito guys? So, nilalagay ito guys, ganito lang. Ay, hindi, ulitin ko na lang para mas, ano tayo, okay. Gawa ko ng bago. Site. For tutorial lang. Okay. Yan, may tutorial site na tayo. Tapos, copyin ko na lang yung profile na itong, ano, CL. So, ito ata yan. Yan, ito nga. So, pag gusto nyo mag-copy ng profile, right click, copy to site. Tas, yung profile lang naman yung copy natin, tsaka yung profile views. Tanggalin nyo na yung sample line muna. Destination site yung, ito. Okay. Ayan siya. Muna tayo sa site. Tutorial. Baguhin natin yung pangalan para di nakalito guys. Tutorial. Okay. Profile. Okay na yan. Profile views. Tutorial. Okay. Yun. Kita nyo dumubli. Ayan. Move lang natin guys. Yun. So, dito tayo mag-design. Kopyahin ko na lang to guys para madali. Yan yung offset. Okay na to. Ayan. Copy. Ito na lang. Ay, ito na lang. Yun. Kita natin yan guys. Yan. Okay, game. Design tayo. So, ito, profile. Ito na ilalagay natin yung asphalto. So, create profile by layout. Select profile view daw. Ito yung profile view. Yan.
Lagay natin dito, design profile syempre. Tapos pangalan yan, syempre design profile din. Ganun lang. Tutorial. Okay. Yan. Tapos pag maglalagay na tayo ng tangent or yung asphalto natin, ganito guys. Click nyo to. And draw tangents without curves. Specify start point daw. So, dun sa 100, dun sa natural ground, paakyat, guys, dun sa 75 na in-offset natin. Tapos, click nyo lang yung bawat quarter. Yun yung latag. Yan. Tapos, ito na yung 15, tapos bababa na ulit dun sa 100 na offset. Ayan, guys, meron na tayong asphalto. Dito na magsisimula yung design. Okay. Teka lang guys, inom lang ako tubig. Wait a minute. So, game. Meron na tayong ganyan tangents. So, dito na mag-uumpisa yung design. So, paano nga ba natin umpisahan yan? So, need natin buksan yung mouse guys. Yan, game. Dito. Ito yung una dyan guys, na pinaka-importante. The longitudinal slope daw along any part of a runway must not be more than ito A, B, or C. 1.25 kapag code 4, 1.5 kapag code 3, and 2% kapag code 1 or 2. So, dahil ito yung airport natin, San Jose is 1850, pasok yan sa code 4. So, ang criteria ata dito guys, kapag less than 800 code 1, 800 to 12 code 2, 12 to 18 code 3, tas 18 pataas code 4. Pero confirm na lang din guys. Pero ayan, so code 4 tayo, 1.25 daw yung pinaka maximum slope. So check natin. Tutorial. Saan ba niya? 2 ata. Ayan. Ito guys, 0. Ayan, perfect halos. Huwag yan guys, transition yan. Doon lang tayo sa mga hindi transition. 0.01 goods din, less than 1.25. 0.03 goods, 0.02 goods. Okay, so check yung una. Next, if runway code is 4, then the longitudinal slope along the first and last must not be more than 0.8 daw. Tas kapag code 3, tas precision daw, or tas category 2 or 3, ganun din, 0.8 yung maximum nung first and last quarter. So, itong first natin, 0.00 goods. Ito rin, 0.02 goods. 0.8 naman yung max. So, ang layo guys. Hindi nga umabot ng 0.1. So, goods na yon. Next. If slope changes cannot be avoided, the change in longitudinal slope between any two adjoining parts of a runway must not be more than 1.5 at 2 kapag code 1 or 2. Okay, so dahil code 4 tayo 1.5. Ibig sabihin yan guys, explain ko muna to. Itong offset natin na 75mm, yan yung parang gagawin natin basis kasi. Itong blue, yan yung asphalto natin. Itong dilaw, yan yung natural ground natin. So, para makita natin guys yan, kung makikita nyo, kapag bumababa siya dun sa 75, ibig sabihin, numinipis yung asphalto natin. Tas yung nipis niyan guys, sabi, kailangan hindi siya bumaba ng 50mm kasi sobrang nipis na nun guys. Dapat nga 75mm pero hindi kasi may iwasan na may umabot talaga ng or bumaba ng 75. Pero dapat hanggang 50 lang yun. Sa taas naman guys, kailangan hindi tumaas ng 100mm. Kasi guys, kapag lumagpas na siya ng 100mm, ang mangyayari is dadalawa na yung latag. Pwede naman yun, kaso kasi hindi na cost efficient sa matagal, di ba? So, mine-maintain natin between 50 to 100mm yung kapal ng asphalto. Kaya tayo nag 75mm dito para yun yung basis. Okay. So, game. Paano yun guys? Paano natin malalaman dyan yung 50-100? So, ito, kita nyo to guys, bumaba ng sobra dun sa offset natin na 75. So, pag dinili natin yan, 0.5. So, critical na yan guys. So, hanap naman tayo ng mataas. Kunyari,
Ito goods yan kasi pumantay sa 75 eh. Ito ang baba oh. So pag dinili natin yan, ay no, 0.4 lang. So need natin adjust yan guys. Ganon din sa matataas. Need natin i-adjust. Pero ang ganda kasi ng runway na to, halos perfect na. Pero may mga may hirap kasi na airport na sobrang kakaiba. So ito guys, kita nyo tumaas sa 75. Baka mag 1 to. Ayan, 1.22. Ang kapal nyan guys. So need natin babaan yan. So start tayo. Paano yun? Iisa-isahin ba natin i-DLI yan, tansyahan? May shortcut dyan guys. Ganito lang. Dito, click nyo yung profile view. Right click, then edit profile view style. Kita nyo dito guys. Ay hindi, wag dito. Yung isa pala, profile view properties. Yan, bands. Kung makikita nyo guys, ito, cut data pa lang to eh. So kaya may ano tayo dyan, information about cut data. Ito. Ang need natin ilagay is yung fill, which is yung asfalto, di ba? So add natin yan. Okay nyo lang yan guys. Yan. Tapos itong profile 1, babaguhin lang natin yan, design. Tapos ito NG. Dito naman baligtad, ito yung NG, tapos ito yung design. Yan, ganyan dapat guys. Tapos okay nyo lang. Lalabas to. Ayan, kung makikita nyo guys, makikita nyo na ngayon yung parang difference nung design natin, yung asfalto tsaka yung natural ground. So, bigay tayo example dyan. Hanap tayo ng mataas. Ito, 0.12. Nakaano lang kasi guys, scale. Pero ano yan, 1.2. Or 100, 120 mm. Ayan, tama. 120 mm. So, ito yan. Check natin to guys. DLI. Ayan no, 1.18. Nira-round up lang to guys. Pero ito yung shortcut. Para di na tayo mag-tansya-tansya at mag-DLI. So yan, guys, need na natin siya i-adjust. So paano yun? Ito na yung bali-bali. Okay? So ito yan, kapag papakita ko dito. Ito yung bali guys. Tapos magiging dalawa na yung slope natin. Tapos kailangan, ayan, between 0.1 lahat yan, tsaka 0.05. Ayan. So pag may nakita kayong 0.05 na ganyan, medyo delikado pa yan. So DLI nyo. Ayan, lagpas naman. So goods. Ito ring 1, DLI nyo yan. No? Goods, hindi naman umabot. Ayan. No? Okay. Ganun lang guys. So paano to yung PBI? Ganito yan guys. Kunyari ito, may mataas dito. 12. Tapos may mababa. Ito, 0.5. So, kailangan guys, sa parte na to, ibababa natin yung asfalto. Tapos dito, that medyo mataas. So, dito tayo ngayon. Pick lang tayo ng point dyan na tingin natin need ibaba. So, kahit saan dyan guys, click nyo lang yung asul, yung design. Tapos, edit profile geometry. Tapos, ito, PBI ito guys. Yung may sun. Click nyo yan, tapos click nyo yung design. Yan, magkakaroon kayo ganyan. Tapos okay na muna yan. X nyo, escape. Okay, ayan guys. So, pwede nyo na siya baliin. Pwede nyo angat, itaas, ikaliwa, or ikanan. Ganun. So, dahil ito, mataas yung nasa baba dito. Ayan. Need natin siya ibaba. Baba natin dito. Check nyo ngayon guys. Ayan, bumaba, diba? Dito ba? Itong 0.5. Check natin yan guys kung maliit or manipis pa masyado. Ayan, goods. So, pasado na agad. Isang PBI pa lang. Pero guys, ito na. Check na natin yung design. Sabi dyan, 1.5. Yung difference daw nung dalawang slope. So, ito 0.01, ito 0.03. Pag pinag-minus mo yan, negative siya, magiging 0.02 lang ata. Ay, 0.03 pala. Yan. So, pasok.
Hindi umabot ng 1.5. So, goods to. Kaso, may isa pa tayong rule. Kapag first and last quarter daw, kailangan uniform slope. So, pag uniform slope, ibig sabihin nun guys, kunyari itong fourth quarter, dalawa yung slope natin, pero sabi uniform slope. Kunyari 1%. So, kailangan yung dalawang to guys, magkalapit lang or negligible lang sobra para magmukha siyang uniform slope. Ayan, 0.01, tas kunyari ito, 0.02, 0.03. Sobrang liit lang nun eh. 0.02 lang. Hindi naman umabot ng 0.1, 0.2. So, goods yun, very negligible. So, pwedeng uniform slope na rin to. Pero pag gusto natin pagandahin pa yan, pwede natin adjust to. Yung PBI. Hanggang sa maging ganito guys. Oh. Halos same na same. 0.01, 0.02. So, ganun din gagawin natin sa lahat ng quarters, guys. Next rule tayo, guys. Mamaya na to yung vertical curves. Ito tayo, yung distance ng mga PBI natin. Distance between points of intersection of two successive longitudinal slope daw must not be less than the greater of the following. So, sa dalawang to, yung greater than dyan, yan yung kailangan distance ng PBI natin. So, ito, 45. Tas itong D. So, ito guys, yung D na to, ayan, nandyan naman kung paano i-compute. Tas pag nahanap natin yan guys, yung S1 dyan, kunyari ito, S1, ito yung S2, ito yung S3. Yun lang yun. Tapos, pag na-compute natin yung D, pwede natin compare yun sa 45. Kung sino yung mas malaki, yun yung gagamitin nating distance. So, ito, kunyari D natin is 500. DLI natin to. And 100. Tapos kunyari 500 na compute natin na D. So, hindi pasok guys. So, bawal yan. Okay. So, yun. Dun yan guys. Next tayong rule. Vertical curves. Ito tayo. Itong vertical curves guys, hindi to masyadong ginagamit kasi mahirap implement sa site. So, pero ano ko na lang din discuss. Kapag kasi masyadong malaki yung kunyari difference ng slopes, nilalagyan natin ng smooth transition which is yung curve or yung parabolic. So, paano yun guys? Click nyo lang ulit to. Right click. Then edit profile geometry. Makikita nyo to guys. May vertical curves dyan. Ayan. So, ito tayo guys. Yung pre-vertical curve parabolic. So, click nyo to guys. Ito. Slope 1. Sabi, select first entity. Select next entity. Slope 2. Ayan. Tapos nan guys, pwede na tayo mag curve length daw. Specify curve length K. Pwede ring radius. Radius na lang guys. Ito radius. 30, 15, and 7.5. Kapag 30, yan yung code 4. Tapos kapag 15, code 3. 7.5 kapag code 1, code 2. So, dahil code 4 to, 30k. Hindi na select. Dito na nga lang. Baka di kaya ng 30,000. Hindi siya nag-aano kasi masyadong malaki yata. Try natin 15. Yun. Ayan yung vertical curve guys. Pero de-delete na natin yan. Ayan, okay na. So yun, pinakita ko lang guys paano mag vertical curve. Pero hindi natin gagamitin yun. So yan, okay na guys. Design natin. So yun lang tatandaan natin sa MOS. Isa-isay natin yan. Next tayo ngayon guys. Kunyari maayos na yung profile natin. Ito. Ulitin ko yan. Diyan ko na. Ito na yung gagawin kong profile. Ano to? HMA. Tutorial. Tanggalin ko na yung profiles muna dito. Center line. May runway pa.
Delete. Okay. So, yun. Ito guys, tutorial. Copy natin yung alignment nung HMA kasi ito yung naayos ko na yung PBI. Yan, properties. Ay, copy to site. Saan? Sa tutorial. Anong copy natin hanggang profile views. Yan. Ay, nakita nyo guys may design na. HMA design. Tapos profile views yan. Okay. Kita nyo guys na sa tutorial na yan. Palitan lang ulit pangalan. T na lang para di mahaba. T. Yan, meron na tayo. T. A design. T. Itong NG, wag na yan guys. Ito na lang. T. Okay. Yan, maayos na. So, open. Move na lang natin to. Yun. Pwede rin pala kayo guys dito Pwede nyo galawin to. Pwede nyo iangat-angat din to. Yun sa quarter. Kasi naka-PBI din yan. Depende na sa strategy. Kung paano guys ayusin. Okay, let's go. Dito na tayo sa sections. So, ano to? Paano to guys? So, pakita ko muna kung ano epekto nitong design sa section. Kunyari itong PBI na to sa around 120. Ito. Hindi, wag dyan. Dun sa bandang gitna na lang. 540. Ito dito guys. May PBI tayo dito eh. Kaya angat ko to sobra. Ayan, ganyan. Ayun, kita nyo guys. Kapal din ng asfalto. So, ganun yan guys. Nakadepende siya sa design profile. So, ayusin ko lang ulit to. Ang kapal yan guys. Yun, okay na. So, yan. Lalagay na tayo ng section kasi maayos na yung profile natin. Tsaka yung design profile. So, pwede na tayo mag-sample lines. Pero, bago yun guys, bago tayo mag-sample lines, need muna natin syempre ng design. Kasi pag nag-sample lines tayo ng walang design, yung natural ground lang ulit yung makikita natin. Wala tong asphaltong nakapatong. So, need natin na ng assembly. Yan. So, punta tayo sa corridors. Okay, tas create assembly. Yan. So, ano lang muna? Tutorial 1. Okay nyo lang yan guys. Click nyo dyan. Yan, assembly. So, ano yung assembly gagawin natin yan guys? So, pag asphalto kasi, may dalawang choices tayo dito. Ginawa ko na. Ayan. Ito guys, yung asphalto na may transition. Tapos ito naman yung asphalt na may ganito. Kumbaga nakabagsak lang siya agad. Wala na yung transition na to sa dulo. So ano yung kaibahan yan guys? Itong transition na to, yung may transition, madalas daw to ginagamit kapag walang grade correction yung project natin. Kumbaga asphalt overlaying lang talaga. Ito naman guys, madalas to ginagamit kapag may grade correction. So, pakita natin. Meron tayong design yan. Ito yung itsura nyan guys, kapag yung naabagsak agad. Ayan. Tapos kung makikita natin, ang kapal nito guys, di ba? DLI natin. Ayan. Yung iba umaabot dyan 1.6. Ayan. So, lalagyan natin ngayon ng grade correction na ganito. Ayan. Para hindi masyadong steep to. So, kaya ginagamit natin yung ganong klase ng design na asphalt. Tapos ito guys, 38mm yan. Para sa mga damong tumutubo yan. Mamaya ako na explain yan kung paano. Doon muna tayo sa asphalt overlay. Tapos ito naman guys, gamit to kapag walang grade correction. Para may transition na agad. Hindi exaggerated yung steepness. So, makikita nyo guys dito yan.
Saan ko ba nilagay yun? Dito. Ayan, no, smooth, di ba? Ayan. So, yan guys, yung asphalt. Ayan. So, gagawin natin dito, yung asphalt na may transition muna. So, paano yun? Ito, nakalagay na naman dito. Copy ko nga. Ayan. Walang guys. Naglag. Ayan. So, gayahin lang natin to guys. Pwede kayo mag-drawing yan sa notebook para ma-visualize nyo, para di mahirap mag-link. So, ito tayo. Corridors, sub-assembly tool palettes. Yan. LWS, link with slope yan. So, generic. Link with and slope. Ito. Click nyo lang yan guys. Yan. Click nyo tong assembly nyo. Yan. Na. Ba't di nakikita? Op. Ay, naglag. Yun, nagpakita din. Tas yan, click nyo lang, right click, sub-assembly properties. Ito, ginagawa ko dyan guys, nilalagyan ko ng number. Mamaya explain ko kung bakit. R1. Parameters, width nya, 19.5. Tapos yung slope nya, negative 1.5%. Okay na yan guys, away from crown. Yan. Explain natin guys, pat 19.5. Ito yan guys, oh. Ito daw guys, yung runway na to, yung hindi transition na, yung asphalt lang na to. Sabi sa survey division, or sabi sa libro, 2/3 daw at least ng runway width. So, ang runway width kasi natin is 45. So, ang 2/3 nun guys is 30. So, kung ipa-plus nyo naman to guys, 19.5 plus 19.5, lagpas naman yan ng 30 guys. So, goods yan. So, kung baga ang minimum nito, 15. Tapos yung transition mo kapag 15, magiging 7.5 to 7.5 para maging 45 overall. So, minimum nito 15 kasi 2/3, di ba? Tapos yung transition mo, hahaba. Pero mas maganda guys pag mas mahaba to kaysa sa transition. Pero yun yung rule, 2/3. Okay, 3 meters to yung dalawang transition. So, kaya ginawa ko 19.5. Next natin yung transition na. So, yun lang ulit. Corridors, sub-assembly tool palettes. Click nyo yung link, offset, and slope. Yan. Kasi loss. Ayan, loss. I mean, link offset on surface pala. Mali. Ayan, link offset on surface. Click nyo lang dun. Saan nyo idudugtong. And mukhang hindi nyo na-click pero nandyan yun guys. Kung gusto nyo i-check kung nandyan, ganito lang. Skip nyo yan. Punta tayo sa assemblies. And then, dun tayo sa T1 yung pinangalan ko pala. Right. Ayan, dalawa na sila. So, yan. Pwede nyo dito pala i-right click na lang properties. Pwede rin dito. Diba? Same lang. Tapos R2 na to, pangalawa. Simula gitna sa kanan. Kaya nilalagyan ko na number. Parameters, yan 3 meters para maging 22.5. So 19.5 plus 3 meters 22.5. Yung kalahati. So kabila 22.5 din para maging 45. So pwede to guys, mirror na lang. Yan. Tapos palitan na lang yung pangalan guys. Makikita nyo dito, iba. Naka-R pa rin. Check yung parameters. 19.5 negative 1.5. Ito rin. Pwede rin dito. L2. Ayan, 3. Negative nyo yan guys para kumaliwa. Yun. Ayan, meron na tayo. Next natin yan guys, target na. Target. Yung target guys, ina-offset natin yun. Kung ano yung mga dimension natin dito. So ito 19.5 tapos yung isa
22.5 yung pinakadulo niya, di ba? So, yun yung lalagyan natin target. So, paano yun guys? Etong alignment na to, since yan yung gitna, pwede nyo ngayon i-offset yan. So, ito offset. Click nyo lang kahit saan muna dyan. 19.5. Specify point. Yan. Yan yung 19.5. Ganon din sa kaliwa, lagay nyo lang yon. Teka, patayin ko muna to guys. Yan, gumawa ko layer dyan para mas madali. O diba? Gawa ulit tayo layer. Targets tutorial naman para mas madali. T. Targets T. Okay na yan. And offset natin to. Yun. Offset natin to ng 22.5. Pwede rin ito na yung offset nyo. Depende sa inyo guys. Pero sanay kasi ako na gitna. Ayan. Mas bago-baguhin nyo na lang kulay. Red. Yung dalawa. Yellow. Yan, okay na yan. Tapos, yung click nyo lahat. Yung ano nyo, layer. Palit nyo ng yung ginawa natin na targets. Targets T. Yan, okay na yan. Yan, targets T na sila lahat. Para isang off na lang. Yan, meron na tayo ditong ganito. Pwede na natin siya gawa ng corridor para maapag-target na tayo. So, ito yung assembly. Gagawa natin corridor. So, paano yun guys? Ito, corridor. Create corridor. Lagay natin tutorial T. T1 na lang para parehas ng kanina. Basic runway natin. Ito yung tutorial yung T. Design. Okay. Tapos, assembly natin dyan guys, yung T1. Okay. Ito yung tutorial eh. Target surface, yung NG. NG lang yan. Okay. Hindi ko pala na-create, so ulit tayo. T, design T. Assembly yung T1 tutorial. Palitan natin to. T1 na lang din. NG lang yan. Yun. Ito guys, palitan natin. Teka, ano muna ako guys ha? Okay guys, I'm back. So ito, palitan muna natin. Pangalan. T1, okay na yan. T1. Itong start station niya, siyempre sa 100 siya magsisimula yung asfalto natin. Click nyo yan. Punta kayo sa plan. Click nyo yung start. Ayan. Yung end din, siyempre, kiklik natin. Ayan. Okay na guys. Next natin yung target na. So, kaya ako sinabi yung L1, L2. Kaya ako nagpangalan yan guys para madali. Yung left natin dyan guys, sa taas, diba? Kasi left to right eh. Kung saan ka naglalakad, saan yung left side mo, yun yun. Tapos kung saan right side mo, yun din yun. So, L1 tayo, unang L yan. So, para di ako nalilito. Click lang yung offset. Iba to guys ha, kasi 2024 eh. So, yung unang L1 ito. Enter, L2. Pangalawang L2. Di ba? Mas hindi nakakalito guys. R1. Tapos R2. Yung sunod sa kanya. Okay na agad. Surface pala. Lagi to guys, ano, yung NG. Okay. Rebuild nyo lang. Ayan, okay na yan. Okay, meron na tayong corridor guys. Rebuild all.
need pala natin maglagay ng surface doon sa T1. Yung surface nung sa design. Punta tayo dito. Surfaces. Ayan. Ito yung add, create corridor surface. T1, lagay natin top. Kasi 'di ba yung asphalto guys sa taas yan eh. So top. So ayan. Ito contour style, gawin lang natin triangles. Add natin to yung top, and then top at datum. Ayan, top lang muna. Add as break line, then top links. Ayan, okay na yun guys. Okay. Ayan, tas pwede na tayo mag sample lines. T. Ayan. NG lang. Tsaka syempre yung T. Ayan, T1 at T1, T1 top. Okay. Select na natin yung range. Ganun lang ulit guys. Ulit lang. Simula dun sa 100. Gandun sa 200. I mean 200 tuloy sa dulo. And okay. Tas ito guys, at a station kapag gusto nyo yung makita rin yung mga hindi increments ng 20 na kailangan. Like yung 115 ito. Ayan, tas enter left swat width daw. Enter nyo lang. 50-50. Next, kunyari, itong isa pang 15 sa dulo. Ayan. Enter, specify station. Kaya wala ka nang pipiliin na iba. Okay na, enter lang ulit. Okay. So yun, kasama na siya sa sample lines guys. Tas yan, pwede na tayo gumawa ng multiple section views. Runway CLT. Okay na yan, kusa yan. Automatic. Drop. Matic. Ito guys. NG existing yan. T1 okay yan basic. Itong top. So finish ground yan guys. Okay. Next. Ito guys, gawin lang natin NG. Yung EG. And gagawin natin NG parehas. And create section views. Click nyo lang. Yan na. Lumabas na siya guys. So ito. Dami. So select similar nyo lang. Tapos delete. Ito ata. Ayun, dito. So top. Kaya ito lang yung gusto nyo makita. Click nyo to. And percent grade. Kaya ano nyo muna to. X nyo. Ayan. Punta tayo segments. Percent grade. Ayan. Apply. Add nyo lang. Tapos apply. Okay na yun. O, diba? Meron na agad guys. Ayan. Tapos, ayan, magkakaroon na lahat yan. Goods. Goods. Next natin yan guys, lalagyan natin ng material syempre. So, dun sa sections, compute materials. Runway CL ulit, pili lang. Ayan, dito tayo, cut and fill. So, sa EG, existing ground, parehas naman NG yan guys. Etong datum, since taas pa lang naman tayo, asphalt top. So, yung ground fill lang yung ilalagyan natin. T1 top. Okay? Round remove, wala naman. Kasi asphalto naman tayo guys. Wala pa tayong grade correction. So, fill muna. And okay na yan. Okay. Okay lang yan. Bang! Meron na guys. Ganun lang kadali guys, diba? Kaso ito, check nyo isa-isa yan muna guys. Ito, kita natin dito sa ano to, around 940, 960, ganun din.
Check natin. San yan? 940. Ay, ko sinilik. Ayan guys, kita nyo, yan yung taxiway. So, need natin baguhin yung design dyan guys. Kasi, pumailalim yung aspalto guys. Bawal yun. So, i-redesign natin yung assembly. So, iisip tayo paraan paano yan. So, ang pag ano yan guys, ito asing link with slope. Ina-assign natin dyan yung width, diba? 19.5. Sabi ko guys kanina, 2/3 ng runway, diba? Yung kailangan naka-aspalto. So, ito pwede maging 15. Kailangan 30. Pag pinagsama sila 30. Since ito 19.5, so ito pwede to hanggang 11 something ganun. 11. So, gagawin natin yan, papaikliin natin to guys. Yung link with slope. Tapos yung LOS natin, yung link offset on surface, yung hahaba. So, kumbaga mapupunta dito yan guys, imagine niyo. Tapos yung link offset on surface kasi dumidikit yan dun sa target natin guys. So, kunyari ito, dulo to nung LWS natin. Siyempre dyan magsisimula yung LOS, yung link offset on surface. Ko-connect siya dun sa target natin. So, kapag dito yan, kunyari, niliitan natin tong LWS. Ko-connect ngayon siya dito, di ba? Yan, gaganyan. So, goods. So, ang mangyayari dyan guys, ganito, itsura nyan. Ayan. Diba? Goods. Kung makikita natin yan guys, pag chinek natin yung assembly, taxiway. Ayan o, 14.5 na lang siya guys. Tapos yung LOS natin yung humaba. 8. Para maging 22.5. So, yun guys. Gumawa tayo ng isa pang assembly. Ang mangyayari ngayon dyan guys, pag gumawa tayo ng isa pang assembly. Corridors. Ayan yan guys. Tatlo kasing ginawa ko dyan. May transitional na assembly. May yung mid, yung normal na runway, tas may pang taxiway. Tapos dyan guys, ayan. Para mag-insert pala kayo ng ganyan. Ganito lang. Insert region after. And tapos papalitan nyo kung ano yung next. Tapos kung anong assembly. So, kaya nag-iiba-iba yan guys. Ganun lang. So, explain natin yan. Kung ba't dumami yan. So, ganito yan guys. Natin yung target. Yan, ito nga muna. Ito yung 19.5. Ito yung 22.5. Yan. Ito muna pala. Target 1 na nga lang. Hindi pala kailangan ng iba. Pero yung puti lang tsaka yung dilaw. Yung kailangan natin dyan. So, gumawa ko tatlo guys na assembly. Kita dito. So, isa para sa transitional dito sa part na to. Yan, 100 to 115. Tapos, isa sa mid, tapos isa sa taxiway. So, ito yan guys. Okay. So, tandaan nyo lang pagkasunod-sunod guys. Syempre, transition, mid, taxiway, mid, taxiway, mid, transition ulit. So, kaya pag tinignan natin yung corridor nito guys. Ayun, no? Transition, mid, taxiway, mid, taxiway, mid, transition. So, insert region after lang yan. Tapos ito guys, syempre, select natin yung start and end ng transition, 1 to 115. Yung mid na una, 115 to 660. Rename lang yan guys. Ganyan lang. Para mas madali. Okay. Ganito yung pag-insert region after. Ayan. Pangalan, mid 5. Syempre, yung mid na assembly mo, kung ano man dyan, mid P2, okay nyo lang. Ayun, lalabas, diba? Pero delete nyo yan, guys. Okay na to eh. Ganun lang, guys. Tapos, babaguhin nyo lang yung start and end ulit. Katulad tiruro kanina, tas target. Okay? Wag lang mari dito, guys, sa target. Yun yung pinaka-importante. Tapos, lagi surface doon yung dito, yung natural ground nyo. Okay? Ayun, dahil meron na tayo. Ayun guys, tapos na tayo agad sa asphalt.
Eto guys, itong sinasabi kong nakabagsak agad. Ang ginagawa dito guys, lagay ka lang ng LOS dito. Ang nilagay ko dito 1 meter lang. Di ba dito di naman nakabagsak pero bumagsak dito. So paano nangyari yun guys? Sa target lang yan. So kahit ano yung ilagay nyong number dito guys, nakadepende pa rin sa target kung saan yung pinakadulo nung link nyo mapupunta. Check natin to sa ano to eh. P2. Ayan P2. Corridors na. Itong ano yan, yung mid. Target. Makikita nyo guys yung target dyan. Ayan, ito yan guys, parehas. Ay, teka lang Kita nyo 51-52, tas pati yung pangalawa kong linya. 51-52 pa rin. So, ibig sabihin, iisa lang yung target ko. So, ang tinarget ko dyan guys, ito lang. Dun sa link with slope tsaka sa LOS. So, kaya magiging ganito yung itsura nya guys. Babagsak. Ayun. So, bakit pala negative 1.5 to? Sana sa MOS din yan guys. Ayan. Prepared slope. Tas depende ulit sa code guys. Para yan kasi guys sa tubig. Ayun, sabi din naman dito pag binasa. Gradient. Para magkaroon ng hindi may stuck yung tubig sa runway. Babagsak siya dun. So, ayun guys. Tapos na yung asphalt natin. Next natin is grade correction. Ayun lang guys pala. Pinaka-importante guys, target. Yung isa on target dito kung makikita nyo. Ayan. Ito guys, ba't nagkaganyan yan, di ba? Teka, close natin tong corridors. Miss ka dyan. Miss ka rin dyan, surface. Yun. Ayan. Natin yung point groups. Ayan, kung makikita natin guys. Ano ko rin yung targets na isa. Ay. Ayan. Ito kasi yung una guys, yung offset lang. Kunyari, lumagpas na ito yung violet, yung magenta. Ito guys, kunyari dito may point na lumagpas. I mean yung magenta pala lumagpas dun sa point. So wala na siyang ma-generate na ano dito sa labas. Kasi wala nang point na nakasunod dito eh. So mapuputol. Kumbaga yung target nyo. Yung sa dito nyo. Sa section. So ginagawa dyan guys, pinapolyline to. Yung pinakadulong mga edge. Connect natin yan isa-isa. Yan yung matagal guys. Ayan, polyline. Tapos yan ay magiging pinakadulo natin. Minsan ginagawa rin yan guys sa runway. Ayan yung SJ top. Connect natin yan isa-isa. So ask nyo na lang guys kung gagawin yan. Pero kadalasan sa pinakadulo, ginagawa talaga yun. Pero yung sa runway, minsan diretso na lang na ganyan. Or minsan yung polyline din. So depende yun talaga guys. Tas ito guys, sinati-hati ko yung sa taxiway kasi nga need baguhin yung assembly dyan. Kaya nilagyan ko rin ng ganito. Ayan. Pati sa turnaround, nilagyan ko kasi nung nag-grade correction ako, may need din akong assembling ginawa dyan. So ayun guys, lagi lang dapat may mark para di malito. Tas that maayos lagi yung layers nyo ng target. Okay. So ayun. Doon tayo guys sa combined surface. So ginagawa guys yung combined surface kapag kadalasan may grade correction na yung asphalt overlay nyo nakasama. So ganito magiging itsura nyan guys. Kumbaga yung asphalt overlay mo na ginawa, ito yung design natin, di ba? Ay, hindi yan. Ito. Ayan. Kinombine siya dun sa natural ground mo. So, pag nangyari yun, pag kinombine mo yung dalawa, ganito magiging itsura guys. Ayan. Tapos yan yung lalagyan natin ngayon ng grade correction. Maging ganito.
Ayan. So, turo ko paano i-combine yung mga surfaces. So, kunyari ito yung design natin, yung P2. Tapos, ito yung natural ground natin, yung una. So, pagsasamahin natin yan. So, dito, surfaces. Right click, create surface. Lagay natin dito, CS. Palitan lang natin. CST. Tutorial na. Okay na lang guys. Yan, meron na tayong CS tutorial. Expand yan, definition, tapos sa edits, may right click, paste surface. Lagay nyo lang yung P2. Tsaka yung, etong P2 yan yung design kasi ng asphalt. Yung pinakita ko kanina, yung nakabagsak agad. Tapos yung engine nyo syempre. So, pero isa-isa lang yung paste dyan guys. So, P2 muna tayo. Yan, nakita nyo na. Tapos, paste nyo ulit yung isa. Yung NG. Yan, okay na yan. Okay na, guys. So, yan. Meron na tayong CS2. So, need natin gawin guys, lalagay na tayo ulit ng site. Pa tayo. Site. New. CS tutorial. Okay nyo lang. Yan. Tapos copy natin ngayon guys yung sa may CS na lang. Na alignment. Hindi yan. Meron na pala. Ito. Copy to site. Siyempre, tanggalin natin sample lines. Sige, tanggalin na natin lahat. Okay. Teka, hindi ko pala na-copy ng maayos. Copy to site. Hindi ko nalagay destination site. Heish. Okay. Yan. Pangalanan natin. CST. Okay. Yan, meron na. Pero wala pa tayong profiles, diba? So, need natin gawin yun. Profiles. Ano lang ulit? Runway CLCS. Tutorial. Siyempre, yung CS tutorial. Yan. Okay na yan, guys. Okay. Tapos, create profile view. Yan. CS naman. Automatic, matic. Okay na yan. EGFG. Okay, create profile view. Yan. Ito yung CS natin. Tapos, wag muna tayo gumawa ng assembly. Sections na agad para makita. Create sample lines. Siyempre yung CS tutorial. Yan, ito ulit. Check yung kailangan. So, uncheck na yung NG. Ito ng CS tutorial yung existing ground natin. Yan lang. Yan lang muna yung papakita natin eh. Wala munang design. So, yan. Okay. Sample line. Okay na muna yan. By range na automatic. Yan. Matic na muna. Papakita lang naman eh. Okay na yan. Pwede na tayo gumawa ng section views. Ay, malay. CS tutorial. Okay na. Next. Okay, next. Okay. Yun. And guys, kita nyo meron na pinagsama. And meron na tayong surface na may asphalt tsaka yung may NG na pinagsama. So pwede na natin siya lagyan ng grade correction. So dun sa grade correction guys, kinokorek niya ngayon yung runway na may asphalt na, diba? So kunyari may existing runway na tayo na naka-asphalto na.
So kapag sinurvey yun guys, yung lalabas, ganito na agad. So, diretso strip grade na agad yun. So, kaya tayo nagko-combine. Kasi ito, PCCP pa lang to, concrete pa lang. Tapos ka-design lang natin ng asphalt. So, sinama natin ngayon yung design natin ng asphalt tsaka yung NG para malagyan natin ng strip grade. So, ganun lang guys. So, kapag existing na siya na asphalt, tapos strip grade lang yung project. So, diretso strip grade na tayo. So, start tayo ngayon sa strip grade. So, doon na tayo sa strip grade guys. So, sa strip grade guys, same lang naman ang process. Kaso dito kasi, hindi na tayo need gumawa ng ganito. Yung design para sa asphalt. So, una natin gagawin, syempre, create site. Yan, di ba? Create site, strip grade. Tapos yung center line alignment, pwede natin i-copy na lang yun. Copy to site. Tapos nun, gagawa tayo ng profile. Tapos, diba? Pagka profile to lang yun. Profile. Tapos, gagawa tayo profile view. Lalabas na to. Tapos, gagawa na tayo guys ng assembly. Ayan, dun tayo magsisimula. Sa assembly guys, ganito yung gagawin natin. So, una ito. Yan yung runway, diba? Yan yung asfalto guys. So, ito yan. Alam na natin paano mag-design yan. Tas kadalasan pag strip grade kasi, gawaan na yan. Or galing sa combined surface. Na-generate na ng points yan. So, ang gagawin natin ngayon next is ito. So, gagawa tayo assembly. Okay? Ganito magiging itsura. On ko lang kasi naka-off siya. Ayun, di na gumalaw. Amazing. Ay, naka-omit link pala. Pero kung makikita nyo guys, ito yung LWS. Yan, yun yung runway natin, di ba? Tapos, next nyan is yung shoulder na. Ito yung shoulder. Top. Teka, i-show nga natin lahat. Yan. Tapos, ito. Ay. Ayan, ito yung runway guys. Ayan. Tapos, kung makikita nyo yan, may link vertical tayo dyan. Yan yung 38mm. Ginagawa yan guys para sa mga damo. Yung pagtubo ng damo. So, may ganyan tayong distance. Tapos, next natin yan guys. Ito yung sa shoulder, 7.5. So, bakit naging 7.5 yan? So, check natin sa MOS. Ito yan guys. Sabi dito, ito yung width of runway shoulders. Kapag code daw is D or E, 60 meters. Pag F, ganun din, 60. 2 or 3 engine. Tapos pag F with 4 or more, 75. So ito, nasa 62 yung airport natin. Kadalasan 60 yung gamit talaga. So 60 daw yung width. So ano ba to guys? Di 45 to. Yung runway, yung pula. So ilan na lang yung kulang? Ito 22.5. Ilan na lang yung kulang para maging 60. Maging 30 yan eh. Naka-scale lang to guys, kaya ganyan itsura. Yan. So yung kabila 30 din, so magiging 60. So kaya magiging 7.5 yung shoulder. Okay? Ayun. Next natin guys. Ay, yung slope pala nito is 2%. So saan ulit galing yun? Ito 'di ba 1.5, ito naman 2%. Ayan, sabi dito. Ayan, not exceed 2%, slope should not exceed 2% daw. Ayan, puro 2% yan guys pag binasa. So, yung sa shoulder natin, 2% to. Okay. Tapos, gets naman yung 7.5 based dun sa width of runway shoulders. Next, ito. Ito guys, yung sa strip na. Kung makikita natin, ano to? 45, di ba? So, itong total niya is 75.
pagkabilaan 150. So, kaya naging 150 yan guys, kasi kung titignan nyo dito. Ayan. Ito, runway strip width. Tapos nandyan naman pag binasa nyo. Sabi dito, where the runway width is 45, tapos code 3 or 4. 150 daw yung runway strip width. Ayan. So, balik tayo sa CAD. Ayan. So, 150. So, 75 plus 75, 150. So, kaya to naging 45. Kasi 22.5, ay 30, ito na lang, 30. So, ilan na lang para maging 75, so 45. So, ito, yung sa dulo ng strip, 45. Tapos yung slope niyan, negative 2.5. So, ba't negative 2.5? Dito rin yan, guys. Ayan, guys. 2.5 kapag code 3 or 4, tas 3% kapag code 1 or code 2. So, ayun, guys. Kompleto na. Ito, guys, transition na lang yan. Yung LOS. Kung mapapansin nyo, lagi yung pang transition. Lagi siya nasa dulo. Okay. Game. So, dito guys, same lang. Gagawa tayo assembly base dito. So, pag nakagawa na tayo, ganito magiging itsura niyan. Ayan, ganyan. Tapos, pwede na tayo gumawa ng corridor, tas target na ulit guys. Ayan. So, example natin, ito corridor. Itong P4SE. Shoulder grid lang kasi dito guys, kasi kulang points eh. So, pag tinignan natin yan. Ayan. So, marami guys. Marami ako nilagay. Depende talaga sa ano natin yan. Pero, ang ano dyan guys, assembly dyan, yun. Yung parang tinuro ko. Tapos, ita-target na lang natin. Gagawa tayo maraming target. Kung makikita nyo to, yung mid nyan. Ayun, ang dami oh. Lalo na kapag yung buong strip grid na mas marami yan. So, ayun guys. Pagka yung target, base lang din naman yan sa design natin. Offset lang. Tapos polyline yung mga dulo. Tapos itong mga to, ayan, hati-hatiin nyo ulit yung pagdating dito. Ayan, ito. Start and end ng bawat segments. Kung paano nyo i-design. Hanggang sa maging ganito guys. Ayan, ganyan. Tapos yung isa palang important tip, di ba kanina sa asphalt, nag-add tayo sa surface, kaso ano lang, top links lang. Dito mag-a-add na rin tayo ng bottom. So, ganun lang din. Ano nyo to, click nyo to, palitan nyo yung pangalan. Tapos dito triangles yan. Tapos add nyo to yung datum. Tapos magiging bottom links. Ngayon ganito itsura nyan. Diba? Ayan, tapos okay nyo lang. Pagkatapos nyan, meron na kayong surface, meron na kayong corridor, meron na kayong assembly. Pwede na kayo mag-sample lines. Tapos click nyo lang ulit yung gusto nyo ipakita sa section views. Tapos multiple section views. Yun na yun guys. Lalabas na ulit yung ganito nyo. Tapos check na lang ulit bawat isa para kung may i-redesign. Sige, yung isa pa, topsoil. Ito guys, yung stripping topsoil, sabi nila Sardong, lagi daw 0.15 meters to. Tas ganun lang din to guys, ito yung asphalt, negative 1.5% slope. Tas dadagdagan nyo lang sa generic. Sa may and daylight, tas stripping topsoil. Yan. Mas magiging itsura nyan guys, ganito. Yun, ito. Ayan, ganyan magiging itsura ng stripping. Naka-omit link kasi. Okay. Tapos yung parameters nyan, ito 0.15, lagi daw yan, sabi ni Sir Dong. Pero sabi ni Sir Steve, minsan din na daw kailangan ng stripping. So, depende kung sino talaga isusundin. Tapos force slope 0:1, back slope 2:1. Tapos, yan, yung width, kahit ano yan, depende naman sa target nyo yan guys. Tina-target dyan yung pinakadulo ng strip width. Di ba, 150 yung sa atin. So, ayun.
ginagawa daw to guys para pag nag-swell yung soil, may allowance. Tas sa mga damo rin daw, ginagamit yan, kaya stripping. Tawag daw dyan clearing and grubbing sa site. So yun, dalawang ano yan, assembly. So ilalagay lang natin parehas yan dun sa corridor natin. Isang buo. Ayan, may stripping corridor pa siya. Ayan, ganito magiging itsura nyan guys, kaya may top and bottom. Ayan yung ganyan. Okay. Pero hindi kasi, di pa to kompleto eh. Pero ganyan magiging itsura niya. Stripping and topping. Okay. Ay, tas yun pala, pag nasa materials na kayo nyan. Sa materials. Delete muna natin. Tagal ah. Yun. So, ito, materials. Click nyo yung, ayan, SG2. Ayan, cut and fill. So, ito, yung ano pa rin, syempre, CS1. Kasi ito yung existing natin, yung pinaghalong design siya ay yung NG. Tapos yung ground remove natin, ayan, kaya tayo gumawa kanina ng dalawang surface. Datum to, tapos yung fill natin yung top. Tapos okay nyo lang guys. Ayan, ganyan mangyayari dyan. Ayan, dilaw yung tawag doon. Top, tapos ito yung fill. Okay. Ayun. Tapos ginagawa dyan guys, ino-omit link natin yung nasa runway. Yung pula, kung makikita nyo dito. Omit link. So, paano yun? Click nyo lang yung assembly. Tapos parameters, yes nyo yung omit link. Ganon din dito. Pwede dito. Assembly. Kunyari sa P4. Ayan, with P4. Ayan, ito yung omit link nyo. Ayan, yes. Pwede rin dun sa mismo ng assembly. Ayan, properties. Ayan, no. Edit nyo dyan, i-omit link. Yan. Tapos pagka-omit link nyo yan guys, i-erase nyo ngayon yung triangles nung top and yung bot. Ito. Kaya kung makikita nyo to guys, pag ayan no, kita nyo guys, burado na kasi binura ko na yan. Delete line lang yan guys. So paano ko ginawa yan ng mabilisan? Rotate nyo to guys, either pa straight or pa ito, pa X naaiga or nakatayo. Yan, depende sa inyo. Tapos para pag dinilit nyo na ganito, pwede nyo isang ano, highlight. Ano ito? Pwede nyo highlight ng isang ganun or isang ganun, di ba? Tapos delete line. Isa-isa lang yung pag-delete guys. So, kaya ito yung surface. No display nyo yung datum. Tapos i-display nyo yung top. Pag tapos na kayo sa ano, sa top, ino-display nyo naman yung top, tapos display nyo si datum. Tapos pag na-delete nyo na yun, yung buong gitna, maayos na yung ano nyo. Yan, papantay na. Kasi mangyayari dyan guys kapag di nyo pa na-delete. Papailalim yung link dyan eh. Pupunta dito. Yan magiging itsura nyan guys. So need nyo burahin yung surface triangle sa gitna ng datum and top. Okay. Yun, let's go.